Dalawang salita ang nakatatak sa papel na hawak ni Marisol Reyes, dalawang salitang parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido, eviction notice. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa muli ang mga letra, umaasang baka sakaling nagkamali lang siya ng basa o nananaginip lang siya ng masama. Ngunit malinaw ang bawat salita. 3 araw. 3 araw na lang ang palugit na ibinibigay sa kanya para lisanin ang apartment na tinuring niyang kanlungan sa loob ng 2 taon. Napayuko si Sol at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, sinundan ng isa pa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang tahimik na pag-agos nito sa kanyang mga pisngi. Napatingin siya sa paligid. Ang mga kahon na naglalaman ng mga natitira niyang kagamitan ay parang mga batong nakadagan sa kanyang dibdib. Bawat isa ay simbolo ng isang kabiguan, isang pangarap na gumuho. 1 taon lang ang nakalipas, iba ang mundo niya. Ang hangin ay amoy bagong giling na kape, at ang musika sa kanyang tenga ay ang masayang kwentuhan ng mga customer. Ang tea-kapihan ni Sol, ang maliit niyang coffee shop na itinayo mula sa lahat ng kanyang ipon at pangarap ay ang buhay niya. Ngunit parang isang masamang panaginip, sunod-sunod ang naging problema. Biglang nawala ang kanyang mga supplier, tumaas ang renta, at humina ang mga customer. Sa loob ng ilang buwan, ang dating matagumpay na negosyo ay unti-unting namatay, at kasama nitong namatay ang kanyang pag-asa. Ngayon, heto siya. Bangkarote, baon sa utang, at malapit ng maging palaboy sa lansangan. Ang dating Marisol na puno ng kumpiyansa at pangarap ay napalitan ng isang babaeng anino na lang ng kanyang sarili. Naitikom niya ang kanyang kamao. Hindi. Hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang kumain. Kailangan niyang mabuhay. May isang bagay pa siyang natitira. Isang bagay na ipinangako niya sa sariling hinding-hindi niya isusuko. Dahan-dahan niyang hinubad ang manipis na kwintas na ginto sa kanyang leg. May maliit itong pendant na hugis araw, isang regalo mula sa kanyang ina noong grumaduate siya. Para palagi mong maalala, Sol, sabi ng kanyang ina noon na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging sisikat ang araw. Ngunit ngayon ang dilim ay tila walang katapusan. Sa mabigat na puso, isinuot niya ang kanyang luma at kupas na jacket at lumabas ng apartment. Ang hangin sa labas ay kasing lamig ng kanyang nararamdaman. Naglakad siya patungo sa pinakamalapit na sanglaan, bawat hakbang ay parang may karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang tingin ng may-ari ng sanglaan ay puno ng awa, isang tingin na mas masakit pa sa anumang salita. Walang imik niyang iniabot ang kwintas. Tinanggap niya ang ilang pirasong papel na pera, ni hindi na niya tinignan kung magkano. Ang halaga niyon ay hindi kayang tumbasan ang sakit ng pagkawala ng huling alaala ng kanyang ina. Nang makalabas siya, hindi niya alam kung saan pupunta. Tumayo lang siya sa gilid ng kalsada, yakap ang sarili habang pinapanood ang mga sasakyang dumaraan. Bawat isa ay may patutunguhan habang siya ay nawawala. Biglang huminto ang trapiko. Isang konvoy ng mga itim at makikintab na sasakyan ang dumaan na may kasamang mga police escort. Normal na tanawin iyon sa Maynila, ngunit may isang sasakyan na partikular na kumuha ng kanyang atensyon. Isang itim na SUV na may plakang T-Governor. Habang papalapit ito, dahan-dahang bumaba ang tinted na bintana sa likuran. At sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Sol. Ang mga matang iyon. Kilalang-kilala niya ang mga iyon. Matatalim, seryoso, at puno ng intensidad na kaya siyang tunawin. Ang pamilyar na panga, ang paraan ng pagkakaupo niya na puno ng otoridad. 5 taon na ang lumipas, ngunit parang kahapon lang. Si Alejandro Alex Del Fiego. Ang kanyang unang pag-ibig. Ang kanyang unang kabiguan. Ang lalaking pinili ang pangarap nitong maging politiko kaysa sa kanya. At ngayon, heto ito. Governor Alejandro Del Fiego. Nasa tuktok ng mundo habang siya ay nasa ilalim ng lupa. Nagkatitigan sila sa loob ng ilang segundo na parang isang kawalang hanggan. Nakita ni Sol ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Alex bago ito napalitan ng isang emosyong hindi niya mabasa. Agad siyang napayuko, isang mainit na hiya ang biglang bumalot sa buong katawan niya. Ayaw niyang makita siya ni Alex. Hindi sa ganitong estado. Hindi na siya ang Sol na kilala nito. Narinig niya ang pag-andar muli ng mga sasakyan. Nang mag-angat siya ng tingin, wala na ang konvoy.
Ngunit ang presensya ni Alex ay naiwan, parang multo na muling bumuhay sa lahat ng sakit ng nakaraan. Nanginginig, nagpa siyang bumalik na lang sa apartment. Habang naglalakad, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sa una ay hindi niya ito pinansin, ngunit mapilit ito. Hello, sagot niya, ang boses ay paos. Is this Ipes Marisol Reyes? Tanong ng isang formal na boses ng babae sa kabilang linya. Yes, speaking. Good afternoon, ma'am. I'm calling from the office of the governor. Governor Alejandro Del Fiego would like to request meeting with you. As soon as possible. Natigilan si Sol. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Para saan daw? I'm not privy to the details, ma'am. But the governor said it is an urgent matter. Can you come to the provincial capital now? Isang daang dahilan ang pumasok sa isip ni Sol para tumanggi. Ngunit isang katotohanan ang nanaig, wala na siyang ibang pagpipilian. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Pagdating niya sa Kapitolyo, sinalubong siya ng babaeng tumawag sa kanya. Ang bawat pasilyo na kanilang dinaanan ay nagpaparamdam sa kanya kung gaano siya kaliit. Ang mga taong nakakasalubong niya ay nakatingin sa kanyang kupas na jacket at lumang sapatos. Gusto na lang niyang magpalamon sa lupa. Nang buksan ang malaking pinto na gawa sa Nara, bumungad sa kanya ang isang malawak na opisina. Sa likod ng isang malaking mesa, nakaupo si Alex. Hindi na siya ang binatang Alex na minahal niya. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay mas matipuno, mas seryoso, at napapalibutan ng aura ng kapangyarihan. Leave us, utos ni Alex sa kanyang sekretarya. Nang sila na lang dalawa ang natira, ang katahimikan ay nakakabingi. Si Alex ang unang bumasag nito. Maupo ka, Sol, sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Sumunod si Sol, umupo sa silyang nasa harap ng mesa. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na imbestigahan. It's been a long time, sabi ni Alex, pinagtagpo ang mga daliri sa ibabaw ng mesa. I heard about your calf. I'm sorry. Tumango lang si Sol, hindi makapagsalita. Ang bawat salita ay parang laso na dumadagdag sa kanyang kahihiyan. I also heard about your debts, pagpapatuloy ni Alex, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. And your impending eviction. Nanlaki ang mga mata ni Sol. Paano niya nalaman? Ang hiya ay napalitan ng takot. Huwag mo akong tanungin kung paano ko nalaman, sabi ni Alex na para bang nabasa niya ang isip nito. Ang mahalaga, alam ko. At nandito ako para mag-alok ng solusyon. May inilapag si Alex na isang folder sa mesa at itinulak ito palapit sa kanya. I need new private assistant. The pay is more than enough to cover all your debts and give you comfortable life. All you have to do is sign the contract. Napatitig si Sol sa folder. Isang trabaho. Mula sa kanya, ang kanyang pride ay sumisigaw na tumanggi na tumakbo palayo. Ngunit ang imahe ng eviction notice, ang alaala ng sanglaan ay mas malakas. Ito na ang sagot sa kanyang mga problema. Isang himala. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Nakita niya ang isang kontrata. Ang kanyang mga mata ay agad na napunta sa bahagi ng sahod. Ang numerong nakasulat doon ay halos makapagpaluha sa kanya. Ito ay higit pa sa sapat. Ito ang kaligtasan niya. Dahil sa sobrang pagkabigla at pag-asa, hindi na niya binasa ang mga maliliit na letra sa ilalim ng duties and responsibilities. Ang tanging nakita niya ay ang pagkakataong makabangon muli. So, tanong ni Alex, ang boses ay walang pasensya. Do we have a deal? Kumuha si Sol ng isang malalim na hininga. Tumingin siya kay Alex at pagkatapos ay sa kontrata. Ito na. Yes, sir, sagot niya, ang boses ay nanginginig. Kinuha niya ang ballpen na iniabot ni Alex at pinirmahan ang papel na magbabago sa lahat. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Alex, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Good. Isinara niya ang folder at tumayo. May kinuha siyang isang susi mula sa kanyang drawer at iniabot ito kay Sol. Ito ang susi sa bago mong apartment. Penthouse unit near the Capitol. All your things from your old apartment will be moved there tomorrow. For now, go there and rest, your work starts tomorrow. Nanginginig pa ring tinanggap ni Sol ang susi. Isang penthouse.
Sobra-sobra ito. Sir, hindi ko po kailangan. It's part of the compensation package, putol ni Alex. Now go. Walang nagawa si Sol kundi tumango at tumalikod. Paglabas niya ng opisina, pakiramdam niya ay nakalutang siya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang gumaan. May pag-asa na ulit. Nakarating siya sa penthouse unit na parang nasa panaginip. Ang lugar ay napakalaki at napakaganda, gawa sa salamin at bakal na may tanawin ng buong syudad. Malinis, moderno, ngunit malamig at walang buhay. Sa ibabaw ng isang glass table sa gitna ng sala, may nakitang isang briefcase si Sol. Inakala niyang ito ay mga dokumento para sa trabaho bukas. Ngunit nang buksan niya ito, hindi mga papel ang laman. Ang laman nito ay isang maliit na velvet box. Nagtataka, binuksan niya ang kahon. Ang kanyang hininga ay naputol. Sa loob, nakahiga sa itim na satin, ay isang set ng diamanting alahas, kwintas at hikaw na kumikinang sa ilalim ng ilaw. At sa ilalim nito, may isang maliit na card. Kinuha niya ito at binasa ang nakasulat sa eleganteng sulat kamay. Welcome home, Sol. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Sol. Hindi ito mga gamit para sa isang private assistant. Ang susi sa penthouse. Ang mamahaling alahas. Ang nota. Bigla, ang pakiramdam ng pag-asa ay napalitan ng isang malamig na takot na gumapang sa kanyang sikmura. Ang mga maliliit na letra sa kontratang hindi niya binasa ay biglang bumalik sa kanyang isipan na parang mga multo. Anong uri ng trabaho ang pinasok niya? Anong klaseng kontrata ang pinirmahan niya? Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana, at ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay puno ng takot. Naisip niya ang malamig na mga mata ni Alex, ang ngiti nitong hindi umabot sa mata. At sa sandaling iyon, alam na niya. Hindi siya nakahanap ng kaligtasan. Nakahulog siya sa isang patibong. Ang kinang ng mga diamante ay parang yelong tumutusok sa mga mata ni Sol. Mabilis niyang isinara ang velvet box na para bang napapaso, at itinulak ito palayo sa kanya. Ang welcome home, Sol, ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan, hindi na parang isang pagbati, kundi isang hatol. Gulat. Pagkalito. At higit sa lahat, isang lumalaking takot. Tumakbo siya pabalik sa briefcase, nanginginig ang mga kamay habang hinahalungkat ang laman. Sa ilalim ng foam padding, nakita niya ang hinahanap niya, isang kopya ng kontratang pinirmahan niya kanina lang. Noong una, ang tanging nakita niya ay ang mga numero sa sweldo. Ngayon, ang kanyang mga mata ay desperadong hinahanap ang katotohanan sa likod ng mga iyon. Nilatag niya ang mga papel sa mesa, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili at binasa ang bawat salita, bawat linya, lalo na ang mga nakasulat sa maliliit na letra. Section 4, Duties and Responsibilities. 4.1. The private assistant shall manage the governor's personal schedule, coordinate private appointments, and handle confidential communications. Ito ang mga binasa niya kanina, ang mga karaniwang tungkulin. Ngunit may kasunod pa. 4.2. The private assistant is expected to provide. 4.3. The private assistant shall reside in the provided accommodation for the duration of the contract to ensure availability and proximity. 4.4. The private assistant agrees to cater to the governor's personal needs and requests to ensure his overall well-being and to maintain a stress-free personal environment. Personal companionship, personal needs and requests. D. Bulong ni Sol sa sarili, ang bawat salita ay parang buhangin sa kanyang lalamunan. Ang mga katagang iyon, kasama ng penthouse, ng mga alahas iisa lang ang ibig sabihin ng lahat. Napaupo siya sa sahig, ang mga binti ay biglang nanghina. Ang kontrata ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Hindi ito isang kontrata sa trabaho. Ito ay isang kontrata ng pag-aari. Ipinagbili niya ang kanyang sarili. Ang kalayaang inaasam niya ay ipinagpalit niya sa isang gintong haula. Isang matinding galit ang biglang pumalit sa takot. Galit sa sarili dahil sa kanyang katangahan at desperasyon. At isang nag-aapoy na galit para kay Alex. Paano niya nagawa ito sa kanya? Ginamit niya ang kanyang kahinaan, ang kanyang paghihirap para ikulong siya. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at idinyal ang numero ng kanyang matalik na kaibigan. Kailangan niya ng isang boses ng katwiran.
Kailangan niya si Bea. Hello, Bes, sagot ng masayang boses sa kabilang linya. Oh, kumusta? Nakahanap ka na ba ng malilipatan? Hindi napigilan ni Sol ang panginginig ng kanyang boses. Bea, may problema. Anong problema? Bakit ganyan ang boses mo? Agad na nagbago ang tono ni Bea, napalitan ng pag-aalala. Sa gitna ng mga hikbi, ikinuwento ni Sol ang lahat, ang pagkikita nila ni Alex, ang alok na trabaho, ang kontratang hindi niya binasa ng maayos, ang penthouse, at ang mga diamante. Natahimik si Bea sa kabilang linya. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Sol, sabi ni Bea sa wakas, ang boses ay seryoso at mababa. Umalis ka dyan. Ngayon din huwag mong kunin ang kahit ano. Umalis ka lang. Pumunta ka dito sa bahay. Dito ka muna. Pero, Bea, ang utang ko. Ang pamilya ko. Paano? Gagawa tayo ng paraan, Sol. Huwag mong ipagpalit ang sarili mo para sa pera. Anong klaseng tao si Alex para gawin yan sa'yo? Akala ko ba minahal ka niya? Ang mga salita ni Bea ay parang sampal na gumising kay Sol. Tama siya. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang labanan ito. Salamat, Bes, sabi ni Sol, pinupunasan ang kanyang mga luha. Naramdaman niya ang pagbalik ng kaunting lakas. Salamat. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Sol. May determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi siya magiging laruan ni Alex. Hindi siya mananatili sa haulang ito. Kinuha niya ang velvet box na naglalaman ng mga alahas. Dinala niya ito, kasama ang kanyang galit at nasirang tiwala, at mabilis na lumabas ng penthouse. Hindi na siya nag-abalang mag-elevator. Daglian niyang tinahak ang hagdanan pababa, ang bawat baitang ay nagpapatibay sa kanyang desisyon. Nang makarating siya sa lobby, walang lingon-likod siyang lumabas patungo sa gabi. Ang kanyang destinasyon, ang Kapitolyo. Kailangan niyang isampal sa mukha ni Alex ang kontratang ito. Nang makarating siya sa Kapitolyo, hinarang siya ng mga gwardya. Sorry, ma'am, sarado na po ang opisina ng governor. Kailangan ko siyang makausap. Importante ito, pagpupumilit ni Sol. Ngunit ang mga gwardya ay hindi na tinag. Nang bigo siyang makapasok, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang penthouse. Kung doon siya pinatira ni Alex, marahil ay may paraan para makabalik ito roon. Udyok ng galit, bumalik siya sa building. Naghihintay siya sa lobby, ang puso ay kumakabog sa paghihintay at galit. Makalipas ang halos 1 oras, bumukas ang pinto ng elevator. At lumabas si Alex. Mag-isa lang siya at halatang galing sa trabaho. Medyo magulo ang kanyang buhok at nakaluwag na ang kanyang kurbata. Nang makita niya si Sol na naghihintay, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala ko nagpapahinga ka na. Hinarap siya ni Sol, ang mga mata ay nag-aapoy. Magpapahinga? Paano ako magpapahinga pagkatapos kong malaman na ipinagbili ko ang kaluluwa ko sa demonyo? Nawala ang ngiti ni Alex. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magkunwari, Alex, sigaw ni Sol. Ang boses ay umalingaw sa tahimik na lobby. Iniabot niya ang velvet box. Ano ito? Bayad? Bayad para sa personal companionship. Para sa personal needs and requests. Tumingin si Alex sa kahon pagkatapos ay kay Sol. Hindi siya nagsalita. Bakit, Alex? Bakit mo ginawa to? Tanong ni Sol, ang galit ay nahaluan na ng sakit. Dahil ba alam mong desperado na ako? Dahil alam mong wala na akong ibang pupuntahan? Ganito ka ba kababa para gamitin ang paghihirap ng iba para makuha ang gusto mo? Lumapit si Alex, ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Gusto mong malaman kung bakit, sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng bagsik. Dahil 5 taon na ang nakalipas, hinayaan kitang umalis. Hinayaan kitang tumakbo palayo sa akin. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Bigla niyang hinawakan ang braso ni Sol. Ang pagkakahawak niya ay mahigpit, hindi masasakit, pero hindi maalis. Sinubukan mong tumakbo noon, Sol. Hindi na maulit iyon. Nagpumiglas si Sol, pero malakas si Alex. Bitiwan mo ako. Wala kang karapatan. Karapatan? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Alex. Nakalimutan mo na ba?
Pumirma ka sa kontrata. Nasa ilalim ka ng poder ko ngayon. Sa ayaw at sa gusto mo. Sa sobrang galit, inihagis ni Sol ang velvet box sa dibdib ni Alex. Ang mga alahas ay tumalsik at kumalat sa makintab na sahig ng lobby. Ang kinang nila ay parang mga luhang kristal. Ngunit si Alex ay hindi man lang natinag. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa kanya, puno ng isang nakakatakot na determinasyon. Maaari mong itapon ang lahat ng alahas na gusto mo, sabi ni Alex, ang boses ay malamig na parang yelo. Pero hindi nito mababago ang katotohanan. Akin ka na ngayon, Sol. At wala kang magagawa kundi ang sumunod. Hinila niya si Sol papasok sa elevator. Walang nagawa si Sol kundi magpasyanod, ang kanyang lakas ay biglang nawala. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang galit. Nakakulong na siya. Pagsara ng pinto ng elevator, humarap si Alex sa kanya. Ang maliit na espasyo ay biglang naging napakasikip. Ang unang opisyal na tungkulin mo bilang aking assistant ay bukas ng gabi, anunsyo niya, na para bang walang nangyari. May charity ball ang probinsya. Ikaw ang magiging date ko. Hindi sumagot si Sol. Nakatitig lang siya sa sahig, ang pakiramdam ay talunan. May damit na naghihintay para sa iyo sa closet, pagpapatuloy ni Alex. Siguraduhin mong isusuot mo iyon. Nang huminto ang elevator sa penthouse floor, naunang lumabas si Alex. Humarap siya kay Sol na nanatiling nakatayo sa loob. Isang huling tingin ang ibinigay niya sa kanya, isang tingin na pinaghalong pag-aari at isang bagay na mas malalim, isang bagay na masakit. Huwag mo nang subukang tumakas ulit, Sol, sabi niya bilang huling babala. Dahil kahit sa ang sulok ng mundong ito ka magtago, hahanapin kita. At pagkatapos ay tumalikod na siya at pumasok sa unit, iniwan si Sol na mag-isa sa loob ng elevator, sa gitna ng katahimikan, kasama ang bigat ng kanyang bagong katotohanan, isa na siyang bilanggo sa isang gintong hawla. Pinagmamasdan ni Alejandro Del Fuego ang kanyang refleksyon sa full-length mirror ng kanyang opisina. Perpekto ang pagkakatali ng kanyang itim na bowtie. Mamahalin ang material ng kanyang tuksedo. Makintab ang kanyang sapatos. Sa paningin ng lahat, siya ang imahe ng kapangyarihan at tagumpay. Governor Alejandro Del Fuego. Isang pangalang gumagawa ng alon, isang pangalang kinatatakutan at iginagalang. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, isang bagay lang ang hinihintay niya. Isang bagay lang ang nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang paglabas ni Sol mula sa silid nito. Pinili niya mismo ang damit na isusuot nito ngayong gabi. Isang emerald green na gown na yakap sa katawan na may mahabang slit sa isang hita. Isang kulay na alam niyang lalong magpapatingkad sa kulay ng balat nito at sa apoy sa mga mata nito, kahit na ang apoy na iyon ngayon ay dulot ng galit sa kanya. Para sa kanya, ang damit ay hindi lang basta damit. Ito ay isang mensahe. Isang deklarasyon. Na ang babaeng isasama niya ngayong gabi ay nababagay na tumayo sa tabi niya, na pag-aari niya. Sa loob ng 5 taon, ginugol niya ang bawat araw sa pag-akyat sa kapangyarihan. Bawat alyansa, bawat desisyon, bawat sakripisyo ay ginawa niya na may isang layunin sa isip, ang hindi na muling maramdaman ang kawalan ng kapangyarihan na naramdaman niya noong araw na umalis si Sol. Ngayon, nasa kanya na ang lahat ng kapangyarihan. At gagamitin niya ito para siguraduhin hindi na ito maulit. Alam niyang mali ang kanyang ginawa. Alam niyang kinulong niya ito. Sa tuwing maaalala niya ang takot at galit sa mga mata ni Sol kagabi, isang bahagi niya ang nakakaramdam ng pagsisisi. Ngunit agad itong nilulunod ng isang mas malakas na emosyon, ang takot na mawala itong muli. Para sa kanya, ang mga kadena ay mas mabuti kaysa sa kawalan. Ang hawla ay mas mabuti kaysa sa isang mundong wala ito. Bumukas ang pinto ng silid. Napalingon si Alex at sa isang saglit, tila huminto ang kanyang paghinga. Naroon si Sol. Suot ang damit na pinili niya. Perpektong bumagay ito sa kanya, na parang para sa kanya talaga ginawa. Ang buhok niya ay nakaayos sa isang eleganteng bon na nagpapakita ng kanyang lieg at balikat. Ang kanyang mukha ay may magaang makeup na nagpapatingkad sa kanyang ganda. Para siyang isang reyna. Ngunit ang mga mata niya ay malamig. Walang buhay. Walang emosyon. Nakatingin ito sa kanya, ngunit tila tumatagos lang ang tingin nito. Naroon ang babaeng pinangarap niyang makasama, ngunit wala roon ang Sol na minahal niya.
Ang nasa harap niya ay isang magandang manika, isang perpektong aktres na naghahanda para sa kanyang papel. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Alex sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong iwinaksi. Ito ang kailangan. Sa ngayon, ito muna. You look beautiful, sabi niya, sinubukang gawing malambing ang kanyang boses. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Sol. Hindi ito ngumiti. Hindi ito tumango. Tumingin lang ito sa kanya at pagkatapos ay sa pinto. Handa na ako. Pwede na ba tayong umalis? Ang bawat salita ay formal, walang bahid ng anumang damdamin. Para siyang isang empleyadong nag-ulat sa kanyang boss. Tumango si Alex, itinago ang pagkadismaya. Ini-offer niya ang kanyang braso. Nag-atubili si Sol ng isang segundo bago dahan-dahang isinukbit ang kanyang kamay doon. Ang pagdikit ng kanilang mga balat ay nagpadala ng kuryente sa braso ni Alex, ngunit ang kamay ni Sol ay malamig na parang yelo, at ang pagkakahawak nito ay napakagaan, na para bang anumang sandali ay bibitaw ito. Ang biyahe papunta sa Grand Ballroom ng hotel ay tahimik. Si Alex ay sanay sa katahimikan ng kapangyarihan, ngunit ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay iba. Ito ay mabigat, puno ng mga hindi sinasabing salita, ng galit at ng pagsisisi. Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Sol. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan, ang mukha ay isang perpektong blankong maskara. Pagdating nila sa hotel, ang lahat ay tila isang eksena mula sa pelikula. Ang mga flash ng kamera ay sumasalubong sa kanila. Ang mga reporter ay nagsisiksikan, nagtatanong. Governor, sino po ang magandang dilag na kasama ninyo? Governor, is she your new inspiration? Hinawakan ni Alex ng mas mahigpit ang baywang ni Sol, hinila ito palapit sa kanya. Umiti siya sa mga kamera, isang ngiti na sanay na siyang isuot. She is Marisol Reyes, anunsyo niya, ang boses ay malakas at malinaw para marinig ng lahat. A very special friend. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Sol sa kanyang tabi, ngunit hindi ito gumalaw. Nagpatuloy sila sa paglakad, ang mga bulungan ay sumusunod sa kanila na parang anino. Ang loob ng ballroom ay nakasisilaw. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang mga importanteng tao sa lipunan ay naroon, nakasuot ng kanilang mga pinakamagagarang damit at alahas. Para kay Alex, ito ang kanyang mundo. Para kay Sol, alam niyang ito ay isang entablado, at siya ang pangunahing tauhan sa isang dula na hindi niya isinulat. Agad silang pinalibutan ng mga tao, mga kapwa politiko, mga negosyante, mga sosyalite. Bawat isa ay bumabati kay Alex, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad na nakatuon kay Sol. Governor, napakaganda naman ng iyong kasama. Ines Reyes, it's a pleasure to finally meet you. We've heard so much about you, sabi ng isang matabang negosyante, kahit na alam ni Alex na imposible iyon. Sa lahat ng ito, si Sol ay perpektong gumanap sa kanyang papel. Ngumingiti siya kapag kinakailangan, isang maliit at formal na ngiti. Tumango siya. Nagsasabi ng it's a pleasure to meet you, tuot sa isang boses na halos hindi marinig. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakikita ni Alex ang katotohanan. Nakikita niya ang bahagyang panginginig ng kamay nito na nakahawak sa kanyang braso, ang paraan ng pag-iwas nito sa direktang tingin ng mga tao. Nagpapanggap ito, at ang pagpapanggap na iyon ay sumasakit sa kanya. Hanggang sa lumapit ang isang tao na kanina pa niya iniiwasan. Alejandro, give a friend. Ang boses ay malambing ngunit may bahid ng panunuya. Si Senator Miguel Miggy Sandoval. Matangkad, makisig, at may isang ngiti na kayang manlinlang ng kahit sino. Siya ang pinakamatindi niyang kalaban sa politika, laging nag-aabang ng pagkakataon para sirain siya. Miggy, bati ni Alex, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Didn't know you were attending. Of course. I wouldn't miss this for the world, sabi ni Sandoval, bago ibinaling ang kanyang atensyon kay Sol. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ito mula ulo hanggang paa, isang tingin na nagpainit ng dugo ni Alex. And who is this lovely lady? You've been hiding her from us, Alex. Senator Sandoval, this is Marisol Reyes, sabi ni Alex, ang tono ay nagbabadya ng pag-aari. Hinila niya si Sol ng mas malapit pa, isang kilos na hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ng senador.
Marisol, sabi ni Sandoval, kinukuha ang kamay ni Sol at dinadala ito sa kanyang mga labi para sa isang maginoong halik. Isang napakagandang pangalan para sa isang napakagandang babae. It's an honor. Naramdaman ni Alex ang pag-igting ng kanyang panga. Ang kilos na iyon ay masyadong personal, masyadong matagal. The honor is all mine, Senator, sagot ni Sol. Sa wakas ay nagpakita ng isang tunay na ngiti, isang ngiti na para kay Sandoval, hindi para sa kanya. Ang kirot sa dibdib ni Alex ay naging isang matinding selos. Please, call me Miggy, sabi ng senador, hindi pa rin binibitawan ang kamay ni Sol. Alam mo, Glenn Reyes, a man like Governor Del Fuego is used to getting what he wants. I hope he's treating you well. Ang mga salita ay tila inosente, ngunit alam ni Alex ang tunay na kahulugan sa likod nito. Isa itong patutsada. Isang pangingisda. Tinitingnan ni Sandoval kung may makukuha siyang reaksyon mula kay Sol. Bago pa man makasagot si Sol, nagsimula na ang musika para sa sayaw. Isang malambing na waltz. Kung papayag ka, Alejandro, sabi ni Sandoval, nakatingin pa rin kay Sol. Maaari ko bang hiramin ang iyong napakagandang date para sa unang sayaw? Hindi, mabilis na sagot ni Alex, ang boses ay matigas. Ngunit huli na. Si Sol, sa isang kilos ng tahimik na pagrebelde, ay marahang inalis ang kamay mula sa braso ni Alex at tumango kay Sandoval. Of course, Senator. I'd be delighted. Walang nagawa si Alex kundi panoorin si Sol na isayaw ni Sandoval papunta sa gitna ng dance floor. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa kanyang tagiliran. Ang makita itong nakangiti sa bisig ng kanyang kaaway ay isang uri ng pagpapahirap. Bawat tawa ni Sol, bawat tingin na ibinibigay nito kay Sandoval, ay parang isang punyal na sumasaksak sa kanya. Nagsimula na ang sayaw. Si Alex at Sol ay nasa entablado, ang perpektong magkapareha sa mata ng publiko. Ngunit sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw, isang mas komplikadong sayaw ang nagaganap, isang sayaw ng kapangyarihan, selos at pagpapanggap. Habang umiikot sila sa dance floor, ang mga ngiti ay nanatili sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga salita ay mga patalim. Nasisiyahan ka ba sa palabas na ito? Bulong ni Sol, ang boses ay puno ng pait. Ito ba ang gusto mo? Ang iparada ako na parang isang tropeo. Ang gusto ko ay ang manatili ka sa tabi ko, sagot ni Alex, ang pagkakahawak sa baywang nito ay humigpit. At iyan mismo ang nangyayari. Sa tingin mo ba ay mananalo ka sa ganitong paraan, Alex? Ang pagtrato sa akin na parang pag-aari mo? Humarap si Alex sa kanya, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa isang sandali, ang lahat ng tao sa paligid nila ay naglaho. Sila na lang dalawa. Isang lungkot at isang matinding pangulila ang biglang bumalot sa kanya, isang emosyon na matagal na niyang itinatago. Sa isang iglap ng kahinaan, ang lahat ng kanyang depensa ay bumagsak. I missed you, bulong niya, ang mga salita ay halos hindi marinig sa gitna ng musika, ngunit alam niyang narinig ito ni Sol. Isang salitang totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Sol, isang kislap ng dating damdamin, bago ito muling nawala at napalitan ng malamig na pader. Nang matapos ang sayaw, agad na bumitaw si Sol at naglakad palayo, iniwan si Alex na nakatayo mag-isa sa gitna ng dance floor. Bumalik ito sa kanilang mesa, kung saan naghihintay si Sandoval na may dalang 2 baso ng champagne. Ang gabi ay nagpatuloy, ngunit para kay Alex tapos na ito. Ang natitirang mga oras ay ginugol niya sa panonood kay Sol mula sa malayo, sa pakikipag-usap sa ibang tao, habang ang kanyang buong atensyon ay nasa babaeng tumatawa sa piling ng ibang lalaki. Ang gabi na dapat ay isang pagpapakita ng kanyang tagumpay ay naging isang paalala ng kanyang kabiguan. Nasa kanya na si Sol, ngunit mas malayo pa rin ito sa kanya kaysa dati. Nang sa wakas ay oras na para umuwi, ang biyahe pabalik ay mas mabigat pa kaysa kanina. Walang nagsasalita. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng building, naunang bumaba si Sol. Sinundan siya ni Alex. Sa loob ng elevator, hindi na niya napigilan ang sarili. Hinawakan niya ang kamay ni Sol. Agad itong binawi ni Sol na parabang napaso. Huwag mo akong hawakan na parang pag-aari mo ako sa harap ng ibang tao, sabi nito, ang boses ay malamig at matigas. Ang mga salita, kasama ang lahat ng nangyari ngayong gabi, ay ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Isang galit na hindi lang para kay Sol, kundi para na rin sa sarili niya, ang biglang sumabog.
Sa isang mabilis na kilos, pinindot niya ang emergency stop button ng elevator. Biglang huminto ang pag-angat nito sa pagitan ng dalawang palapag, at isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Humarap si Alex kay Sol, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa pinaghalong galit, selos, at frustrasyon. Ang kontrol na pinag-iingatan niya buong gabi ay biglang nawala. Ang governor ay nawala at ang natira ay isang lalaking nasasaktan. Talaga, tanong niya, ang boses ay mababa at nanginginig sa pinipigilang emosyon. Hindi kita pwedeng hawakan? Pero okay lang na makipagsayawan at makipagtawanan ka sa harap ko kasama ang lalaking iyon. Itinukod niya ang dalawang kamay sa pader ng elevator sa magkabilang gilid ni Sol, ikinukulong ito. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha nito. Amoy na amoy niya ang banayad na pabango ni Sol, isang amoy na nagpapagulo sa kanyang isipan at nagpapahina sa kanyang determinasyon. Sa wakas, nawala ang blankong maskara sa mukha ni Sol. Napalitan ito ng paghamon. Ang apoy na kanina pa niya hinahanap sa mga mata nito ay biglang nagliyab. Si Senator Sandoval ay naging maginoo, matapang na sagot ni Sol, ang boses ay hindi natitinag. Hindi niya ako tinatratong parang isang bagay na binili niya. Hindi tulad mo. Ang mga salitang binili niya ay tumama kay Alex na parang sampal. Bawat hibla ng kanyang katawan ay gustong sumigaw na hindi iyon totoo, na ginawa niya ito dahil mahal niya ito, dahil natatakot siyang mawala ito. Ngunit alam niyang walang saysay ang mga salita. Ang kanyang mga gawa ay nagsalita na para sa kanya. Maginoo. Isang mapait at mapanuyang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi mo siya kilala, Sol. Ahas ang taong iyon. Gagamitin ka niya para lang sirain ako. At ano naman ang pinagkaiba ninyong dalawa, ganti ni Sol? Pareho lang kayong gumagamit ng tao para sa sarili ninyong kapakanan. Ang pagkakaiba lang, si Senator Sandoval, hindi nagtatago sa likod ng mga peking alok ng trabaho. Ikaw, Alex, ikaw ang tunay na ahas. Ang pangalan niya, na binigkas mula sa mga labi nito na may kasamang ganitong pagkasuklam, ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanya. Ang galit at sakit ay naghalo sa loob niya, isang nakalilitong bagyo ng emosyon. Ang lahat ng kontrol na pinag-ingatan niya ay tuluyan ng gumuho. Hindi na siya nag-isip. Hinawakan niya ang batok ni Sol at marahas ngunit desperadong hinalikan ito. Sa una, nanigas si Sol. Sinubukan niyang itulak si Alex, ang mga kamay ay tumutulak sa kanyang dibdib. Ngunit hindi nagpatinag si Alex. Ang halik niya ay puno ng lahat ng kanyang frustrasyon, ng kanyang selos, ng kanyang 5 taong pangungulila. Ito ay isang halik ng pag-angkin, isang pagpaparusa, isang desperadong pagsusumamo na maramdaman siya nito, na maalala nito kung ano ang mayroon sila noon. At pagkatapos, isang bagay ang nagbago. Ang pagtutol ni Sol ay unti-unting humina. Ang mga kamay na tumutulak sa kanya ay biglang kumapit sa kanyang tuksedo. Ang kanyang mga labi, na kanina ay mahigpit na nakatikom, ay bahagyang bumukas. At sa isang saglit na nagpatigil sa kanyang mundo, naramdaman niyang tumugon ito. Isang pagtugon na mahina, nag-aatubili, ngunit naroon. Isang multo ng kanilang nakaraan, isang alaala ng apoy na minsan ay nag-alab sa pagitan nilang dalawa. Ang galit sa halik ni Alex ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang sakit, isang pangungulila. Ang pagkakahawak niya sa batok nito ay lumambot, ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa buhok nito. Ang halik ay hindi na marahas. Ito ay naging isang tahimik na tanong, isang pag-amin ng kanyang kahinaan. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, nawala rin ito. Biglang itinulak siya ni Sol palayo, mas malakas ngayon. Humihingal sila pareho, ang mga dibdib ay umaakyat baba. Ang mga mata ni Sol ay puno ng lito, ng galit, at ng isang bagay na mas masakit tingnan, pagkasuklam sa sarili. Para bang nagalit ito sa sarili dahil sa isang sandaling pagtugon. Huwag, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Huwag mo nang ulitin iyon. Hindi nakasagot si Alex. Nakatitig lang siya sa mga labi nitong namumula dahil sa kanyang halik, sa mga matang puno ng luha na pinipigilan nitong pumatak. Sa sandaling iyon, sa loob ng nakakulong na espasyo ng elevator, ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Maaari niyang kontrolin ang tirahan nito, ang pera nito, ang bawat galaw nito. Ngunit ang puso nito, ang kaluluwa nito, hindi niya iyon kailanman makokontrol. At sa pagpilit niyang angkinin ito, lalo lang niya itong itinataboy palayo.
Walang imik, inalis ni Alex ang kanyang mga kamay sa pader. Tumalikod siya at muling pinindot ang start button ng elevator. Ang mekanismo ay muling umandar, ang tunog nito ay nakakabingi sa katahimikan. Iniwan niya si Sol sa kanyang sulok, habang siya ay nanatili sa kabilang dulo, ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malawak na bangin na hindi na yata kayang tawirin. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa penthouse floor, naunang lumabas si Alex na parang walang nangyari. Ngunit si Sol ay nanatili sa loob ng ilang segundo, ang kamay ay nakahawak sa malamig na bakal na pader para suportahan ang sarili. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang kanyang mga labi ay bahagyang namamanhid pa rin, may bakas ng init at pamimilit mula sa halik ni Alex, isang halik na nagsimula sa galit at nagtapos sa isang bagay na mas komplikado, isang bagay na mapanganib na pamilyar. Pumasok siya sa penthouse, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang katahimikan ng malawak na lugar ay kabaligtaran ng ingay sa kanyang isipan. Dumiretso siya sa kanyang silid at isinara ang pinto, lumikha ng isang harang na alam niyang pansamantala lamang. Humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may magulong buhok, namumulang mga pisngi at mga matang puno ng pagkalito. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang mga labi. Ang alaala ng halik ay bumalik ng buo. Naramdaman niya muli ang biglaang paghila ni Alex, ang init ng hininga nito, ang desperasyon sa paraan ng paghalik nito. At ang pinakamasakit sa lahat, naramdaman niya muli ang sarili niyang isang sandaling pagtugon. Isang matinding galit sa sarili ang bumalot sa kanya. Bakit? Bakit kahit sa isang saglit, hinayaan niyang mangyari iyon? Bakit ang isang bahagi niya ay tila na-miss ang pakiramdam na iyon, ang apoy na akala niya ay matagal nang naging abo? Put! Iyon ang dapat niyang maramdaman. Puot para sa lalaking ikinulong siya, para sa lalaking ginamit ang kanyang kahinaan. Ngunit sa ilalim ng puot, mayroong isang bagay na mas nakakatakot, pagkalito. Ang Alex na humalik sa kanya sa elevator ay hindi lang ang makapangyarihang gobernador. May nakita siyang kislap ng dating Alex, ang binatang minahal niya, nasasaktan at desperado. At ang kislap na iyon ang nagpapagulo sa lahat. Ang mga sumunod na araw ay isang kakaibang sayaw ng distansya at pag-iwas. Gigising si Sol sa umaga sa isang bahay na tahimik. Aalis si Alex ng maaga at uwi ng gabi na. Nag-iiwan ito ng pera sa mesa para sa kanyang mga pangangailangan, ngunit hindi sila nagkikita. Ang penthouse ay naging isang marangyang kulungan, puno ng lahat ng bagay na mabibili ng pera, ngunit walang kaluluwa, walang buhay. Isang umaga, nagising si Sol sa isang di pamilyar na amoy. Amoy ng kape at bawang. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa labas ng kanyang silid. Sa kusina, nakita niya si Alex. Hindi siya nakasuot ng kanyang mamahaling suit, kundi isang simpleng itim na t-shirt at jogging pants. Nakatalikod ito, abala sa pagluluto ng sinangag. Natigilan si Sol. Ang eksena ay parang isang multo mula sa kanilang nakaraan. Ganitong-ganito sila dati sa maliit nilang apartment. Siya ang magtitimpla ng kape at si Alex ang magluluto ng almusal. Isang simpleng ritual na puno ng pagmamahal. Napansin ni Alex ang kanyang presensya at lumingon ito. Walang ngiti sa mga labi nito, ngunit ang mga mata nito ay hindi kasing lamig ng dati. Mayroon itong bahid ng pag-aalangan. Good morning, sabi nito, ang boses ay tahimik. Nagluto ako ng almusal. Hindi alam ni Sol kung anong sasabihin. Lumapit siya sa mesa, umupo at pinanood si Alex na maglagay ng sinangag at itlog sa kanyang plato. Inilapag nito ang isang tasa ng kapeng bagong timpla sa tabi niya. Ang lahat ng ito ay ginawa nito sa isang nakakabinging katahimikan. Salamat, bulong ni Sol, hindi makatingin ng diretsyo. Tumango lang si Alex. Kumuha rin ito ng sarili niyang pagkain at umupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa, isang malaking distansya ang naghihiwalay sa kanila. Kumain sila ng walang imikan. Ngunit ang bawat subo ni Sol ay puno ng mga alaala. Ang lasa ng sinangag, ang amoy ng kape, ito ay mga susi na nagbubukas ng mga pintong matagal na niyang isinara. Nang matapos si Alex, tumayo ito at inilagay ang kanyang pinagkainan sa lababo. May iwan akong credit card sa mesa. Gamitin mo para sa anumang kailangan mo. May mahalaga akong meeting buong araw. At pagkatapos ay umalis na ito, iniwan si Sol na mag-isa, kasama ang almusal, ang katahimikan, at ang kanyang naguguluhang puso.
Ang kilos na iyon, ang pagluluto ng almusal, ay mas epektibo kaysa sa anumang mamahaling regalo. Ang mga diamante ay nagparamdam sa kanya na isa siyang bayarang babae. Ngunit ang sinangag at kape iyon ay nagparamdam sa kanya ng isang bagay na mas mapanganib. Nagparamdam iyon sa kanya na siya ay si Sol, hindi isang pag-aari. At iyon ang nakakatakot. Lumipas ang isang linggo. Ang buhay sa gintong hawla ay naging isang routine. Sa umaga, gigising si Sol sa isang walang laman na bahay. Magbabasa siya, manonood ng zihi, o tatayo lang sa malaking bintana at papanoorin ang mundo sa labas, isang mundong hindi na niya bahagi. Gabi-gabi, uwi si Alex. Minsan, sabay silang maghahapunan sa katahimikan. Minsan, hindi na niya ito makikita dahil dumidiretso na ito sa opisina nito sa loob ng penthouse. Isang hapon, habang nag-iisa siya, tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang ina. Anak. Sol. Nakausap ko ang bangko. Salamat, anak. Maraming salamat. Ang boses ng kanyang ina ay puno ng galak at luhang hindi mapigilan. Kumunot ang noo ni Sol. Ano po yun, Nay? Anong bangko? Yung utang natin sa bahay. At yung mga maliliit na utang ni Papa mo. Bayad na lahat, anak. May isang taong nagpunta sa bangko kanina at binayaran lahat. Sabi nila, galing daw sayo. Anak, saan ka kumuha ng ganoong kalaking pera? Sobrang nag-aalala kami, pero salamat, anak. Malaking tulong ito. Nanlamig ang buong katawan ni Sol. Ang telepono ay halos mahulog mula sa kanyang kamay. Alam na niya. Iisa lang ang taong gagawa nito. Isang malaking alon ng hiya at galit ang bumaha sa kanya. Ang kaluwagan na dapat niyang maramdaman para sa kanyang pamilya ay natabunan ng pakiramdam na siya ay lubusang nabili. Hindi lang siya ang binili ni Alex. Binili rin nito ang kapayapaan ng kanyang pamilya, isang utang na loob na hinding-hindi niya kayang bayaran. Buong hapon niyang hinintay si Alex. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng penthouse bandang 8:00 ng gabi, agad siyang sumalubong. Bakit mo ginawa iyon? Tanong niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pasasalamat. Napahinto si Alex sa pagtanggal ng kanyang coat, tiningnan siya ng may pagtataka. Ang alin? Ang utang ng pamilya ko. Binayaran mo, hindi ba? Bakit mo ginawa iyon? Hindi ko hiningi ang tulong mo. Tumingin si Alex sa kanya, ang mga mata ay seryoso. Hindi ko kayang tingnan kang nahihirapan ang pamilya mo dahil sa mga problema sa pera, Sol. That's all. That's all, halos pasigaw na sabi ni Sol. Hindi mo ba naiintindihan, Alex? Hindi ito simpleng pagtulong. Ito ay isa na namang kadena. Isa na namang paraan para itali ako sa'yo. Para ipamukha sa akin na wala akong silbi, na kailangan kita para mabuhay. Hindi iyan totoo, mahinahong sagot ni Alex. Lumapit ito sa kanya, ngunit umatras si Sol. Gusto ko lang na maging okay ka. Maging okay ang pamilya mo. Paano ako magiging okay kung bawat kilos mo ay nagpapaalala sa akin na bihag mo ako? Tinitigan siya ni Alex ng matagal. May lungkot sa kanyang mga mata. Hindi kita nakikita bilang isang bihag, Sol. Talaga? Kung ganoon, palayain mo ako. Ang mga salitang iyon ay ibinitin sa hangin. Ang katahimikan ay sumagot para kay Alex. Tumalikod si Sol talunan. Ang pag-uusap ay tapos na. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Sol. Ang pag-uusap nila ni Alex ay paulit-ulit sa kanyang isip. Tama siya. Habang umaasa siya kay Alex, mananatili siyang bihag. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang bawiin ang kanyang sarili. Sa dilim ng gabi, binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Ang alikabok sa ibabaw nito ay simbolo ng kanyang mga pangarap na matagal nang natulog. Pinunasan niya ito at ang pagbukas ng screen ay parang isang maliit na kandila ng pag-asa. Binuksan niya ang kanyang resume. Binago niya ito, dinagdagan ng mga bagong kasanayan. Sa bawat salitang kanyang tinatype, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng dating Sol, ang babaeng may pangarap, ang babaeng kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Nang matapos, nagsimula siyang maghanap ng mga trabaho online. Marketing assistant, administrative officer, kahit ano. Basta isang trabahong marangal. Isang trabahong magbibigay sa kanya ng sarili niyang pera. Nakahanap siya ng 5.
5 kumpanyang naghahanap ng empleyado. Puno ng bagong pag-asa, ipinadala niya ang kanyang aplikasyon sa lahat ng 5, isa-isa. Pagkatapos niyang i-click ang e-send sa huling email, huminga siya ng malalim. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ito ang unang hakbang. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, tumunog ang kanyang email notification. 1, 2, 3, 4, 5. Binuksan niya ang mga ito, ang puso ay kumakabog. Ang lahat ay galing sa mga kumpanyang inaplayan niya. At ang lahat ay may parehong mensahe. Dear F.S. Reyes, thank you for your interest. However, after careful consideration, we regret to inform you that we will not be proceeding with your application at this time. Ang mga email ay dumating nang wala pang 10 minuto pagkatapos niyang mag-apply. Masyadong mabilis. Imposibleng mabilis. Ito ay parang mga automated na sagot. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito coincidence. Hindi ito malas. May iba pa. Tumingin siya sa paligid ng marangyang penthouse. Ang mga pader ay tila papalapit sa kanya. Ang gintong hawla ay hindi lang pala ang 4 na sulok ng apartment na ito. Ang mga rehas nito ay hindi nakikita, ngunit naroon sa labas. Kinokontrol ni Alex hindi lang ang kanyang tirahan, kundi ang kanyang buong mundo. Ang maliit na kandila ng pag-asa ay biglang namatay, nilamon ng isang napakalaki at nakakatakot na kadiliman. Wala siyang takas. Ang 5 email ng pagtanggi ay parang 5 pako na ipinukpok sa kabaong ng pag-asa ni Sol. Sa loob ng 2 araw, para siyang isang multo na naglalakad sa loob ng penthouse. Ang bawat sulok ng marangyang lugar ay sumisigaw ng kanyang kabiguan. Ang mga bintanang salamin na dating nagpapakita ng isang magandang tanawin, ay naging mga rehas na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang bilanggo. Ang hinala ay parang laso na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Si Alex. Tiyak na may kinalaman siya dito. Ngunit paano? Ganoon ba kalawak ang kapangyarihan niya para kontrolin kahit ang hiring process ng mga pribadong kumpanya? Ang ideya ay nakakatakot at halos hindi ka panipaniwala, ngunit ito lang ang tanging lohikal na paliwanag. Isang hapon, hindi na niya natiis ang pakiramdam na parang nababaliw sa loob ng 4 na sulok ng penthouse. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makakita ng ibang mga tao, kahit na mula sa malayo. Nagpaalam siya sa gwardiya sa lobby na maglalakad-lakad lang siya sa malapit na parke. Hindi niya alam kung kailangan niya ba talagang magpaalam, ngunit ginawa pa rin niya. Isa na namang paalala ng kanyang sitwasyon. Pumunta siya sa isang maliit na coffee shop sa kanto, isang lugar na malayo sa karangyaan ng kanyang gintong haula. Umupo siya sa isang sulok, nag-order ng simpleng kape, at pinanood ang mga taong dumaraan. Bawat isa ay may sariling buhay, sariling problema, ngunit malaya. Isang bagay na ipinagpalit niya para sa seguridad na ngayon ay parang lason. Enes Reyes? Marisol Reyes? Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nag-angat siya ng tingin at nakita ang isang lalaking nakatayo sa harap ng kanyang mesa, may hawak na tasa ng kape. Nakasuot ito ng isang simpleng polo shirt at slacks, malayo sa formal na suot nito noong huli silang nagkita. Ngunit ang ngiti ay pareho, kaakit-akit at puno ng kumpiyansa. Si Senator Miguel Miggy Sandoval. Agad na naging alerto si Sol. Senator, bati niya, sinubukang itago ang pagkagulat sa kanyang boses. What a small world, sabi ni Sandoval na may kasamang tawa, bago umupo sa silyang nasa tapat niya nang hindi nag-aabang ng imbitasyon. Please call me Miggy. At huwag kang mag-alala, wala akong mga kamera o bodyguard na kasama ngayon. I'm just a regular citizen enjoying his coffee. Tumango lang si Sol, hindi alam kung ano ang dapat sabihin. Ang pagkikita nila ay masyadong malaking coincidence para paniwalaan. Alam mo, I was hoping I'd run into you again, pag-amin ni Miggy, ang tono ay seryoso na ngayon. You looked a little troubled at the party the other night. At kanina, habang nakatingin ako sa'yo mula sa labas, ganoon pa rin ang nakikita ko. Pasensya na, hindi ko gustong manghimasok, pero okay ka lang ba talaga? Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-aalala, ang kanyang mga mata ay tila puno ng tunay na simpatya.
Sa isang sandali, naramdaman ni Sol ang isang pagnanais na maglabas ng sama ng loob, na sabihin sa isang tao ang lahat ng kanyang pinagdadaanan. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kalaban ni Alex ang taong ito. Okay lang ako, Senator. Medyo pagod lang siguro pagsisinungaling niya. Isang maliit na ngiting alam ang lahat ang sumilay sa labi ni Miggy. Humigop ito ng kape bago muling nagsalita, ang boses ay mas mahina na ngayon. Alam mo, Sol, maaari ba kitang tawaging Sol? Isang taong tulad ni Governor Del Fuego, isa siyang napakadeterminadong tao. Sanay siyang makuha ang gusto niya, anuman ang kapalit. He is a man who builds cages, even gilded ones, to keep what he treasures. Natigilan si Sol. Gilded cages. Gintong hawla. Eksakto ang mga salitang ginamit niya sa kanyang isipan. Paano niya nalaman? Nakita ni Miggy ang reaksyon sa kanyang mukha at nagpatuloy. Ang kapangyarihan ay isang mapanganib na bagay, Sol. Maaari nitong bulagin ang isang tao. Maaari nitong gawing pag-aari ang pagmamahal. Sana lang ay hindi kanya sinasaktan. Ang bawat salita ni Miggy ay isang binhi ng pagdududa na itinatanim sa isipan ni Sol. Pinapatunayan nito ang lahat ng kanyang mga kinatatakutan. Salamat sa iyong pag-aalala, Senator, pero kailangan ko nang umalis, sabi ni Sol, biglang tumayo. Ang pag-uusap ay nagiging masyadong mapanganib. Sige, sabi ni Miggy, tumayo rin. Pero bago ka umalis, kunin mo ito. May iniabot itong isang calling card. Ito ang personal number ko. Kung sakaling kailangan mo ng kausap, o kung kailangan mo ng tulong, tumawag ka lang. Walang kapalit. Walang tanong. Bilang isang kaibigan. Nag-atubili si Sol, ngunit kinuha pa rin niya ang card. Isinuksok niya ito sa kanyang bulsa at mabilis na umalis sa coffee shop. Pakiramdam niya ay sinusundan siya ng mga mata ni Miggy. Pagbalik niya sa penthouse, lalo siyang hindi mapakali. Ang mga salita ni Miggy ay umuulit-ulit sa kanyang utak. Sanay siyang makuha ang gusto niya. Kinagabihan, habang nasa shower si Alex, ginawa ni Sol ang isang bagay na hindi niya akalaing gagawin niya. Pumasok siya sa silid nito, ang puso ay kumakabog ng malakas. Ang target niya, ang cellphone ni Alex na nakacharge sa tabi ng kama. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ito. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw. Ang pagsisisi at kahihiyan ay lumalaban sa kanyang desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanan. Mabilis niyang binuksan ang mga mensahe, ang call logs, ang emails. Naghahanap siya ng kahit anong pangalan, kahit anong email address mula sa mga kumpanyang inaplayan niya. Naghahanap siya ng kahit anong patunay. Ngunit wala. Malinis. Walang kahit anong kahina-hinala. Walang bakas ng anumang pakikipag-ugnayan sa mga GC department na tumanggi sa kanya. Isang alon ng pagsisisi ang bumalot sa kanya. Mali ba siya? Paranoid lang ba siya? O sadyang napakatalino lang ni Alex para mag-iwan ng bakas? Narinig niya ang paghinto ng tubig sa shower. Sa sobrang taranta, mabilis niyang ibinalik ang cellphone sa eksaktong pwesto nito at halos takbuhin ang pabalik sa kanyang silid, ang puso ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon sa hapagkainan, hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Alex. Ang bigat ng kanyang ginawa at ang kawalan ng kasagutan ay nagpahirap sa kanya. Sa huli, hindi na niya natiis. Alex, simula niya, ang boses ay mahina. May gusto akong itanong. Tumingin ito sa kanya mula sa pagkain nito. Ano iyon? Nag-apply ako sa ilang trabaho noong isang araw, sabi niya, pinapanood ng mabuti ang reaksyon nito. At lahat sila, tinanggihan ako agad-agad. Sa loob lang ng ilang minuto. May kinalaman ka ba doon? Huminto si Alex sa pagkain. Ibinalik niya ang kanyang kubyerto sa plato. Tinitigan niya si Sol, ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Sa isang sandali, akala ni Sol ay aamin ito. Ngunit pagkatapos, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi nito. Bakit naman kita pipigilan, Sol? Tanong nito, ang boses ay malumanay at puno ng isang bagay na parang sakit. Ang gusto ko lang ay maging ligtas ka. The world out there is complicated. Mahirap. Dito, sa tabi ko, safe ka. Hindi mo kailangang dumaan sa lahat ng hirap na iyon. Ang sagot na iyon. Ang malumanay na tono. Ang pagtatago sa likod ng salitang tikaligtasan.
Iyon ang sumira sa lahat. Mas gugustuhin pa niyang sinigawan siya nito, inamin ang ginawa. Ngunit ang pagsisinungaling na binalot sa pag-aalala ay mas masakit. Ito ay isang pagmamaliit sa kanyang kakayahan, isang pagkumpirma na para kay Alex, siya ay isang bagay na kailangang protektahan at itago, hindi isang taong may sariling isip at lakas. Tumayo si Sol, hindi na niya kayang tapusin ang kanyang pagkain. Hindi kaligtasan ang tawag dyan, Alex, sabi niya, ang boses ay malamig na. Kulungan! Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang silid, iniwan si Alex na mag-isa sa mahabang hapagkainan. Isinara niya ang pinto at sumandal dito, ang mga luha ng frustrasyon ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sigurado na siya ngayon. Nagsisinungaling si Alex. At si Senator Sandoval nagsasabi ng totoo. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula sa isang unknown number, ang numero mula sa calling card na ibinigay ni Miggy. Binuksan niya ang mensahe. I had feeling he would lie. He always does. Sinundan ito ng isa pang mensahe. Kung kailangan mo ng tulong para makaalis sa kanya, sabihin mo lang. At pagkatapos, isang huling mensahe ang dumating, isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Isang file attachment. Financial Records del Figo Corp Internal, YIV. Ang pangalan pa lang ng file ay nagbabadya na ng isang sikretong kayang sumira ng lahat. Ang pangalan ng file, Financial Records del Figo Corp Internal, Z, ay tila may sariling bigat. Nakatitig si Sol sa screen ng kanyang cellphone, ang daliri niya ay nakabitin sa ibabaw ng key-open button. Ang isang bahagi niya ay sumisigaw na huwag itong buksan, na itapon ang telepono at kalimutan ang lahat. Ngunit ang mas malakas na bahagi, ang bahaging pagod na sa pagiging biktima, ang bahaging desperadong malaman ang katotohanan, ay nag-udyok sa kanya. Huminga siya ng malalim at pinindot ito. Ang dokumento ay isang serye ng mga spreadsheet, mga bank transfer, at mga legal na kasunduan. Sa una, ang mga numero at mga pangalan ng kumpanya ay walang kahulugan sa kanya. Para siyang tumitingin sa isang wikang hindi niya naiintindihan. Ngunit ang pangalan ng nagpadala, si Senator Sandoval, ay nagbigay sa kanya ng direksyon. Kung may ipinadala ito, mayroon itong gustong ipakita. Sinimulan niyang basahin ang mga pangalan ng mga kumpanya ng mas maingat. Del Figo Corp. Ang pamilya ni Alex. Ngunit may iba pang mga pangalan. Golden Sun Holdings, Viridian Logistics, Prime Agro Ventures. Mga pangalang hindi niya kilala. Nagpatuloy siya sa pag-scroll, ang kanyang mga mata ay lumilipat mula sa isang linya patungo sa susunod. At pagkatapos, isang pangalan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang pangalan na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Cordillera Beans Trading. Si Mang Nestor. Ang kanyang pinakamalaki at pinakamatapat na supplier ng kape. Ang gulugod ng kanyang negosyo. Siya ang unang nawala. Bigla na lang itong tumigil sa pag-supply, sinabing may mas malaking kumpanya na bumili ng lahat ng kanyang ani sa mas mataas na presyo. Ang pagkawala niya ang simula ng pagguho ng kapihan ni Sol. Ngayon, ang pangalan ng negosyo ni Mang Nestor ay nasa isang dokumento na konektado sa pamilya ni Alex. Sinasabi ko na nga ba, bulong niya sa sarili. Si Alex ang may gawa ng lahat. Ngunit habang tinitingnan niya ang petsa ng transaksyon, may napansin siyang mali. Ang petsa ng pagbili ng kontrata ni Mang Nestor ay 1 linggo bago pa man sila muling magkita ni Alex. Bago pa man ang insidente sa kalsada. Bago pa man siya alukin ang trabaho. Hindi nagtutugma. Bakit sisirain ni Alex ang negosyo niya bago pa man niya malaman kung nasaan siya? Naguluhan, ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Scroll. Scroll. At doon, sa isang maliit na footnote sa ilalim ng isang acquisition agreement, nakita niya ito. Isang pangalan na nakatago sa likod ng isa sa mga shell companies. Sandoval Group of Companies. Ang mundo ni Sol ay biglang gumuho. Hindi si Alex. Si Sandoval. Mabilis niyang binalikan ang mga dokumento, tinitingnan ngayon ang lahat sa isang bagong liwanag. Ang Golden Sun Holdings, ang kumpanyang bumili sa kontrata ni Mang Nestor, ay pag-aari pala ng Viridian Logistics. At ang Viridian Logistics ay pag-aari ng Prime Agro Ventures. At ang Prime Agro Ventures
Ang major shareholder nito ay ang Sandoval Group. Isang komplikadong web ng mga kumpanya na idinisenyo para itago ang iisang puppet master sa likod ng lahat. Kinilabutan si Sol. Ang bawat piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa isang nakakatakot na larawan. Ang pagkawala ng kanyang mga supplier. Ang biglaang pagtaas ng kanyang renta, ang may-ari ng building, nalaman niya ngayon, ay may malaking utang sa isang bangkong kaalyado ni Sandoval. Ang paghina ng kanyang negosyo. Hindi ito malas. Hindi ito aksidente. Ito ay isang demolisyon. Isang planadong pag-atake. Naalala niya ang kanyang mga araw ng paghihirap. Ang mga gabing hindi siya makatulog sa pag-aalala. Ang sakit ng pagbebenta sa kwintas ng kanyang ina. Ang kahihiyan sa harap ng kanyang pamilya. Ang lahat ng iyon dahil sa isang laro. Isang laro ng politika. Si Senator Sandoval ang maginoo. Ang kaibigan. Ang nag-aalok ng tulong. Siya pala ang anino sa likod ng lahat. Siya ang nagtulak sa kanya sa bangin. Bakit? Ang sagot ay kasing linaw ng kristal. Tinulak siya ni Sandoval sa bingit ng desperasyon para wala siyang ibang matakbuhan kundi si Alex. Alam ni Sandoval ang nakaraan nila. Alam niyang hindi siya matitiis ni Alex. Inihanda ni Sandoval ang bitag, at si Alex, sa sarili nitong pagnanais na makontrol ang sitwasyon, ay walang kamalay-malay na pumasok dito. Hila-hila si Sol. Si Sol ay hindi lang biktima ni Alex. Siya ay isang pain. Isang bala na inihanda ni Sandoval para iputok kay Alex sa tamang panahon. Ang kontrata, ang penthouse, ang pagiging sugar baby, lahat ng ito ay bahagi ng iskandalo na sisira sa karera ni Governor Del Fuego. At si Sol, sa kanyang kawalang malay, ang magiging sentro ng lahat ng ito. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw ng takot at pagkasuklam. Hindi lang pala siya nakakulong sa isang gintong haula. Siya pala ay isang bomba na nakatanim sa mismong pundasyon nito, at ang remote control ay nasa kamay ni Senator Sandoval. Ang pag-aalala na ipinakita nito sa coffee shop. Ang mga salitang, sana lang ay hindi kanya sinasaktan. Ang lahat ng iyon ay isang pag-arte. Isang napakagaling na pag-arte mula sa isang halimaw na nagkukubli sa likod ng isang kaakit-akit na ngiti. Ang pagpapadala nito ng mga dokumentong ito ay hindi isang kilos ng pagtulong. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan. Isang paraan para sabihin sa kanya, hawak kita sa lig. At hawak ko rin siya. Sa isang iglap, ang kanyang galit kay Alex ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang nakakatakot na pag-unawa. Si Alex ay hindi ang kontrabida sa kanyang kwento. Hindi rin ito ang bayani. Si Alex ay isa ring biktima sa larong ito na nabulag ng sarili nitong mga demonyo. Pareho lang kaming mga paon sa laro niya, naisip ni Sol. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Nakatayo doon si Alex, bihis na at tila handa nang umalis para sa isang late-night meeting. Nakita nito ang ekspresyon sa mukha ni Sol, ang takot, ang pamumutla, at agad na nag-alala. Sol, anong problema? Tanong nito, lumalapit sa kanya. Bakit ganyan ang itsura mo? Ang tingin ni Sol ay napunta mula sa mukha ni Alex pababa sa cellphone na hawak pa rin niya, kung saan nakabukas pa rin ang mga dokumento. Ang katotohanan ay nasa kanyang mga kamay, isang sikretong nag-ugnay sa kanilang dalawa sa isang paraang hindi niya inaasahan. Nag-angat siya ng tingin kay Alex, ang mga mata niya ay puno ng isang bagong uri ng takot at pagkalito. Hindi na niya alam kung sino ang kanyang kalaban. Hindi na niya alam kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Ang lalaking nasa harap niya ba, ang kumulong sa kanya dahil sa isang desperadong pag-ibig, ay ang kanyang tanging kakampi laban sa mas malaking halimaw na nagkukubli sa dilim. O isa lang din itong parte ng kadiliman na lalamon sa kanya ng buo. Ang tanong na iyon ay nakabitin sa hangin, mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa anumang pader ng penthouse. Nakatitig lang si Alex sa namumutlang mukha ni Sol, sa mga mata nitong puno ng takot na hindi niya maintindihan. Ang huling beses na nakita niya itong ganito ay noong una nitong nalaman ang tungkol sa kontrata. Ngunit iba ito. Ito ay mas malalim, mas madilim. Anong problema, Sol? Ulit niya, lumalapit pa. Tell me. Hindi nagsalita si Sol. Sa halip, sa isang nanginginig na kamay, iniabot nito ang cellphone sa kanya. Kinuha ito ni Alex, ang kanyang noo ay nakakunot sa pagkalito.
Nakita niya ang isang dokumento sa screen. Mga numero, mga pangalan ng kumpanya. Financial records. Sinimulan niyang basahin. Sa una, wala itong epekto. Mga ordinaryong transaksyon lang ng iba't ibang korporasyon. Ngunit habang nagpapatuloy siya, isang malamig na pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang likuran. Nakita niya ang pangalan ng Del Fuego Corp. Na nakalink sa mga transaksyon na hindi niya alam. At pagkatapos, nakita niya ang mga pangalan na konektado sa pagbagsak ng negosyo ni Sol. Cordillera Beans Trading. Isang maliit na supplier. Bakit ito nasa financial records ng Sandoval Group? Ang kanyang isipan, na sanay sa mga komplikadong laro ng politika, ay mabilis na nagdugtong-dugtong sa mga piraso. Ang mga shell companies. Ang mga acquisition na tila walang koneksyon. Ang tiempo. Ang lahat ay nakaturo sa isang direksyon, sa isang tao. Miguel Sandoval. Isang nag-aapoy na galit ang biglang sumiklab sa loob ni Alex. Isang galit na mas matindi kaysa sa anumang naramdaman niya dati. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom ng mahigpit, ang mga ugat sa kanyang lieg at braso ay nagsimulang lumitaw. Ito pala ang laro ni Sandoval. Isang napakatalino, napakabrutal, at napakawalang pusong laro. Ginamit niya si Sol. Ginamit niya ang kahinaan ni Sol, at ang kahinaan niya para kay Sol, para gumawa ng isang perpektong bitag. Naunawaan niya na ngayon ang lahat. Ang pagkakataon na pagkikita ni Sandoval at Sol sa coffee shop. Ang mga patutsada nito sa party. Ang pagpapadala ng dokumentong ito. Si Sandoval ay hindi lang naglalaro ng chess, ipinapakita niya kay Sol ang bawat galaw niya, ipinaparamdam dito na siya ang may kontrol, na siya ang Diyos sa larong ito. At ang pinakamasaklap sa lahat, si Alex mismo ang naging kasangkapan niya. Ang hayop na yon, bulong ni Alex, ang boses ay puno ng bagsi. Nag-angat siya ng tingin kay Sol. At sa mga mata nito, nakita niya hindi lang takot, kundi isang tanong. Isang tahimik na akusasyon na tumago sa kanyang puso. Ang tanong na hindi nito masabi ng malakas, kasama ka ba dito? Ang galit niya ay biglang napalitan ng isang nakakapanlumong sakit. Ito na. Ito ang resulta ng kanyang pagiging makasarili. Ang kanyang pagnanais na kontrolin si Sol, na itago ito sa kanyang hawla, ay ang mismong bagay na naglagay dito sa mas malaking panganib. Nabulag siya ng sarili niyang takot na mawala ito, at sa proseso, hindi niya nakita ang tunay na ahas na nag-aabang sa damuhan. Sol, sabi niya, ang boses ay nagbago, naging mahina at puno ng pagsisisi. Makinig ka sa akin. Umatras si Sol. Ang tiwala nito sa kanya ay basag na. Alam ko kung anong iniisip mo, pagpapatuloy ni Alex. At may karapatan kang isipin iyan. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili para sa isang pag-amin na matagal na niyang dapat ginawa. Totoo. Pinigilan kita na makahanap ng ibang trabaho. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Sol, isang pagkumpirma sa pinakamasamang hinala nito. Nang malaman kong nag-a-apply ka, tinawagan ko ang ilang koneksyon, pag-amin niya, ang bawat salita ay parang bubog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Sinabi ko sa kanila na huwag kang tanggapin. Ginawa ko iyon, Sol. At wala akong maibibigay na magandang dahilan maliban sa isa. Isang makasariling dahilan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, hinahayaan itong makita ang lahat ng sakit at pagsisisi na nararamdaman niya. Ginawa ko iyon dahil natakot akong mawala ka ulit. Natakot ako na kapag nakahanap ka ng sarili mong paraan, iiwan mo ako. Katulad ng dati. Kaya ginawa ko ang isang bagay na alam kong mali. Ikinulong kita. Pinilit kong kontrolin ang mundo mo para manatili ka sa akin. Ang kanyang pag-amin ay ibinitin sa hangin. Walang pagdadahilan. Walang pagsisinungaling. Ang hubad na katotohanan lang ng kanyang kaduwagan. Pero maniwala ka sa akin, Sol, sabi niya, ang boses ay halos isang pakiusap. Wala akong kinalaman dito. Sa ginawa ni Sandoval. Hindi ko alam. Kung alam ko lang, hindi ko hahayaang mangyari ito sa'yo. Hindi nagsalita si Sol. Nakatingin lang ito sa kanya, sinusuri ang bawat salita, bawat emosyon sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung naniniwala ito sa kanya. Hindi niya alam kung mapapatawad pa siya nito. Ngunit sa sandaling iyon, hindi iyon ang pinakamahalaga. Ang mahalaga ay ang kaligtasan ni Sol.
Ang pader sa pagitan nilang dalawa, nagawa sa galit at kawalan ng tiwala, ay hindi pa gumuho. Ngunit sa pagkakaroon ng isang mas malaking kaaway, isang mas masamang demonyo, isang maliit na lamat ang nagsimulang mabuo dito. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi sila magkalaban. Sila ay nasa iisang panig, kahit na magkahiwalay pa rin. Ang isipan ni Alex ay bumalik sa pagiging isang estratehista. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit ito ay naging isang malamig at nakamamatay na determinasyon. Hindi na ito isang personal na laban, ito ay naging isang digmaan. At hindi niya hahayaang si Sol ang maging biktima sa digmaang ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Huwag kang aalis dito. Doblehin ko ang security sa building. Walang pwedeng pumasok o lumabas na walang pahintulot ko. Idinyal niya ang numero ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang security chief. Mark, I need eyes on Senator Sandoval. 24/7. I want to know where he goes, who he talks to, what he eats for breakfast. I want a full-scale investigation on all his assets, declared or not. Use all our resources. Don't care what it takes. Dig up everything. Pagkatapos ng tawag, bumaling siya kay Sol. He made a mistake, Sol. He showed his hand too early. He wanted to scare you, to make you feel helpless. But he also gave us a weapon. This document. Anong os? Mahinang tanong ni Sol. Wala namang tayo, Alex. Ang mga salita ay tumama sa kanya, ngunit tinanggap niya ito. Karapat-dapat siya doon. Tama ka, sabi niya. Pero sa ayaw at sa gusto mo, sangkot ka na dito. At hindi kita hahayaang harapin ito ng mag-isa. Naglalakad na sana siya papunta sa kanyang opisina sa loob ng penthouse para simulan ang kanyang kontra-atake nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Ang kanyang executive assistant, si Lyra, ay humahangos na pumasok, ang mukha ay putlang-putla at puno ng gulat. Sir! Governor, sigaw ni Lyra, ang boses ay nanginginig. Sir, kailangan ninyong makita ito. Iniabot ni Lyra ang isang tablet. Sa screen, nakabukas ang isang sikat na news website. At sa pinakaitaas, bilang headline, ay isang larawan. Isang malinaw na larawan ni Alex at Sol na magkasama sa charity ball. Ngunit hindi iyon ang nakakagulat. Ang pamagat. Governor Cida Figo's special friend more than meets TEVs. Leak contract suggests personal companionship comes with price tag. At sa ilalim nito, naka-embed sa artikulo, ay isang malinaw na kopya ng bawat pahina ng kontratang pinirmahan ni Sol. Ang mga salitang key personal companionship, personal needs, at ang halaga ng kanyang sweldo ay naka-highlight sa kulay pula para makita ng buong mundo. Nabitawan ni Alex ang tablet. Bumagsak ito sa mamahaling carpet, ngunit walang nakarinig sa tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga at ang malakas na kabog ng kanyang puso. Huli na pala ang lahat. Inatake na sila ni Sandoval. At ang bomba ay sumabog na. Ang headline ay parang isang mabangis na hayop na tumalon mula sa screen at sinakmal si Sol. Ang kanyang mukha. Ang kanyang pangalan. Ang mga salitang special friend na nakasulat na may panunuya. At ang kontrata. Ang bawat salita ng kanyang kahihiyan ay nakalathala para basahin ng buong mundo. Ang hangin ay tila naubos sa loob ng penthouse. Narinig niya ang boses ni Lyra na nagpapanik sa background, nagsasabi ng mga salitang hindi na niya maintindihan. Narinig niya ang boses ni Alex, matigas at nag-uutos, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Ngunit para kay Sol, ang lahat ng tunog ay naging isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang imahe sa screen. Ang kanyang buhay, ang kanyang pagkatao, ay nasumaray sa isang maruming salita na hindi man direktang sinabi ng artikulo, ngunit malinaw na ipinapahiwatig, kabit. Sugar baby. Salty. Narinig niya ang boses ni Alex, mas malapit na ngayon. Umatras siya, napasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa tablet na nasa sahig. Para siyang isang usa na nasilaw sa liwanag ng isang paparating na sasakyan, hindi makagalaw, naghihintay sa tiyak na pagbagsak. Ang kanyang cellphone ay biglang umilaw at pagkatapos ay sunod-sunod na. Mga mensahe. Mga tawag. Mga notification mula sa social media.
Ang ingay ng digital na mundo ay biglang pumasok sa kanyang personal na impyerno. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na udyok, kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang isang social media API. Ang kanyang pangalan ay nagte-trend. Ang kanyang mga lumang larawan na kinuha mula sa kanyang personal na account ay kumakalat na parang apoy. At ang mga komento. Kaya pala biglang yaman. Mayaman pala ang boss. Walang hiya. Ginagamit ang katawan para sa pera. Desperada. Nakakaawa ang pamilya nito. Anong kahihiyan ang dinala niya sa kanila? Hindi na ako magtataka kung isa siyang gold digger. Look at her, trying to look innocent. Bagay lang sila ng corrupt na governor. Pera-pera lang. Ang bawat komento ay isang bato na ibinabato sa kanya. Ang bawat salita ay isang matulis na bubog na tumutusok sa kanyang balat, sa kanyang puso. Ang mga taong hindi siya kilala, na walang alam sa kanyang pinagdaanan, ay hinuhusgahan siya, kinukutya, at dinuduraan ang kanyang pagkatao. Ito pala ang plano ni Sandoval. Hindi lang si Rain si Alex. Kundi durugin din siya. Pulbusin ang kanyang dignidad hanggang sa wala nang matira. Ang telepono ay muling tumunog. Sa pagkakataong ito, ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nay! Ang kanyang ina. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinasagot ang tawag. Hello, Nay. So, anak, anong nangyayari? Ang boses ng kanyang ina ay puno ng pagkalito at takot. Ang tita mo, si Mercy, tumawag may nakita raw siya sa internet tungkol sa iyo at sa governor. Anak, totoo ba ang mga sinasabi nila? Sabihin mo sa akin, hindi totoo yan, di ba? Narinig ni Sol ang panginginig sa boses ng kanyang ina, ang pigil na hikbi. At iyon ang sumira sa kanya. Ang sakit na idinulot niya sa kanyang pamilya. Ang kahihiyan na habang buhay nilang dadalhin. Nay! Patawad po. Iyon lang ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang pag-amin na hindi niya gustong gawin. Isang malakas na hikbi ang narinig niya mula sa kabilang linya. Pagkatapos, ang boses ng kanyang ama, garalgal at puno ng sakit. Marisol, paano mo nagawa ito sa amin? Sa sarili mo. Hindi na niya kinaya. Pinatay niya ang tawag. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang mga tuhod ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang katawan. Niyakap niya ang kanyang mga binti, isinubsob ang kanyang mukha, at doon, sa sahig ng marangyang penthouse, umiyak siya. Isang iyak na walang tunog, ngunit puno ng lahat ng sakit, galit at pagkasira na nararamdaman niya. Sol, I'm so sorry, sabi ni Alex, nakaluhod na ngayon sa harap niya. Sinubukan nitong hawakan ang kanyang balikat. Huwag, sigaw niya, ang boses ay basag at puno ng lason. Itinulak niya ang kamay nito palayo. Huwag mo akong hawakan. Tumingala siya, ang mga mata ay namumula at puno ng pagkasuklam. Kasalanan mo ito, sabi niya, ang bawat salita ay isang akusasyon. Kung hindi mo ako kinulong dito, kung hindi mo ako pinilit pirmahan ang kontratang iyan, hindi sana mangyayari ito. Alam ko, mahinang sagot ni Alex, ang mukha ay puno ng sakit. Alam ko at habang buhay ko itong pagsisisihan. Pagsisisi. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Anong magagawa ng pagsisisi mo, Alex? Mabubura ba nito ang pangalan ko sa internet? Mabubura ba nito ang kahihiyan ng pamilya ko? Mababalik ba nito ang buhay ko? Alam niyang hindi lang si Alex ang may kasalanan. Si Sandoval ang demonyo sa likod ng lahat. Ngunit sa sandaling iyon, ang mukha ni Alex ang nasa harap niya. Ang mukha ng lalaking nagsimula ng lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang pagiging makasarili. Tiningnan niya si Alex, pagkatapos ay si Sandoval sa kanyang isipan. Ang dalawang makapangyarihang lalaki na naglaro sa kanyang buhay na parang isang chess piece. Ginamit siya ni Sandoval bilang pain. Ginamit siya ni Alex bilang isang premyo na kailangang ikulong. Sa huli, ano ang pinagkaiba nila? Pareho lang kayo ni Sandoval, sabi niya, ang boses ay malamig na ngayon, walang emosyon, na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ginawa ninyo akong laruan. Isang bagay na pwedeng gamitin, kontrolin, at itapon kapag hindi na kailangan. Tumayo siya, ang mga binti ay nanginginig pa rin, ngunit may isang bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Isang determinasyon na ipinanganak mula sa pagkasira. Tapos na siya.
Tapos na siyang maging biktima. Tapos na siyang maging paon. Naglakad siya papunta sa kanyang silid. Walang nagsalita. Si Alex ay nanatiling nakaluhod sa sahig, nakatingin sa kanya, na para bang isang salita lang mula dito ay tuluyan na siyang mababasag. Hindi nagtagal si Sol sa loob. Nang lumabas siya, dala niya ang kanyang lumang handbag, ang tanging bagay na dinala niya sa penthouse na tunay na sa kanya. Wala nang iba. Naglakad siya papunta sa mesa sa gitna ng sala. Kinuha niya ang credit card na ibinigay sa kanya ni Alex. Binali niya ito sa dalawa at inilapag ang mga piraso sa mesa. Pagkatapos, hinubad niya ang mamahaling relo na bigay nito at ipinatong sa tabi ng sirang credit card. Ang huli niyang hinto ay sa may pinto. Kinuha niya ang susi ng penthouse mula sa kanyang bulsa at maingat na inilapag ito sa isang maliit na mesa. Bawat kilos ay tahimik, sinadya at puno ng kahulugan. Tinatanggal niya ang bawat kadena. Pinuputol niya ang bawat tali. Humarap siya kay Alex sa huling pagkakataon. Tapos na ako, sabi niya, ang boses ay kalmado na. Hindi na ako ang iyong assistant. Hindi na ako ang iyong bihag. Hindi na ako kahit ano sayo. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod siya, binuksan ang pinto at lumabas. Hindi siya lumingon. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa elevator, narinig niya ang pagsara ng pinto sa likuran niya. Hindi siya sinundan ni Alex. Marahil, sa wakas, naunawaan na nito. O marahil, wala na itong masabi. Nang makarating siya sa lobby, ang mga gwardya at staff ay nakatingin sa kanya na maihalong awa at paghuhusga. Hindi niya sila pinansin. Nagpatuloy siya sa paglakad, palabas sa malaking pinto ng salamin, patungo sa gabi. Wala siyang pera, maliban sa ilang barya sa kanyang bulsa. Wala siyang destinasyon. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sarili at ang bigat ng isang iskandalong sisira sa kanyang buhay. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang isang bagay na halos nakalimutan na niya. Kalayaan. Isang masakit, nakakatakot at basag na kalayaan. Pero kalayaan pa rin. At sa ngayon, iyon na muna ang pinakamahalaga. Samantala, sa loob ng penthouse, bumalik si Alex mula sa pagkatulala. Tumakbo siya papunta sa bintana, umaasang makikita pa si Sol. Nakita niya ang isang maliit na figura na naglalakad palayo sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada, palayo sa kanyang building, palayo sa kanyang buhay. Napatingin siya sa mesang pinag-iwanan ni Sol ng lahat. At sa tabi ng sirang credit card at relo, may isang maliit na piraso ng papel. Isang resibo na ginamit ni Sol bilang sulatan. Kinuha niya ito. Isang maikling mensahe ang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay. Pareho lang kayo ni Sandoval. Ginawa niyo akong laruan. Patawad pero tapos na ako. Nalukot ni Alex ang papel sa kanyang kamay. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi kaysa sa anumang tama ng bala. Nawala na si Sol. At sa pagkakataong ito, kasalanan niya ang lahat. Ang penthouse ay naging isang malawak na mausoleum. Ang bawat magarang kasangkapan, bawat kumikinang na dekorasyon, ay isang lapida sa alaala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Si Alejandro del Fuego, ang gobernador na kayang kontrolin ang isang buong probinsya, ay nakaupo sa dilim, walang magawa habang ang babaeng pinakamamahal niya ay naglakad palayo sa kanyang buhay sa pangalawang pagkakataon. Ang lukot na papel na may sulat ni Sol ay nasa kanyang kamay pa rin, ang mga salita ay parang mainit na bakal na nakatatak sa kanyang isipan, pareho lang kayo ni Sandoval. Iyon ang pinakamasakit. Ang maihambing sa isang taong kinasusuklaman niya. Ngunit habang iniisip niya ito, isang mapait na katotohanan ang sumampal sa kanya. Tama si Sol. Sa kanilang pagnanais na makuha ang gusto nila, pareho nilang ginamit si Sol. Ang pagkakaiba lang, si Sandoval ay gumamit ng galit at paninira. Siya, si Alex, ay gumamit ng isang bagay na mas mapanlin lang, ang pag-ibig. Ikinulong niya ito sa ngalan ng pag-ibig. At sa huli, ang resulta ay pareho lang. Nasaktan niya ito. Dinurog niya ito. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa kanyang mga staff, mga kapwa politiko, at mga abogado. Ang kanilang payo ay iisa, mag-issue ng isang pahayag. Itanggi ang lahat. Sabihin na ang kontrata ay pineke, na si Sol ay isang oportunistang naninira lamang. Damage control, iyon ang tawag nila.
Isang proseso ng pagsisinungaling para iligtas ang kanyang karera. Ngunit paano niya ililigtas ang isang bagay na naging sanhi ng pagkasira ng lahat ng tunay na mahalaga sa kanya? Biglang bumukas ang pinto ng penthouse. Hindi ito si Lyra o ang kanyang mga tauhan. Ito ay ang kanyang ina, si Senator Leticia Del Fuego, na pumasok na parang isang bagyo. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato at ang mga mata ay nag-aapoy. Alejandro, ano itong kahihiyan na dinala mo sa pangalan ng ating pamilya? Bungad nito, ang boses ay matinis at puno ng galit. Isang babaeng hamak na galing sa kung saan. At isang kontrata. Paano ka naging ganyan katanga? Hindi sumagot si Alex. Nakatingin lang siya sa kawalan. Nakausap ko na ang ating mga abogado, pagpapatuloy ng kanyang ina, naglalakad-lakad sa sala na parang isang general na nagpaplano ng kanyang susunod na atake. Maglalabas tayo ng statement. Sasabihin natin na ang babaeng iyan ay may koneksyon kay Sandoval, na ito ay isang political demolition job. Ipipinta natin siya bilang isang desperada at sinungaling na babae. Madali lang iyan. Sa estado niya ngayon, walang maniniwala sa kanya. Sa narinig, isang bagay sa loob ni Alex ang biglang nabali. Tumingala siya sa kanyang ina, ang mga mata ay malamig at walang buhay. Hindi, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Anong hindi? Gulat na tanong ni Leticia. Hindi natin gagawin iyan, ulit ni Alex. Hindi mo siya gagalawin. Hindi mo na siya lalong sisirain. Nababaliw ka na ba? Sigaw ng kanyang ina. Iniisip mo pa rin ang babaeng iyon pagkatapos ng ginawa niya? Sinisira niya ang iyong karera. Ang lahat ng pinaghirapan natin. Ako ang sumira sa karera ko, ma, sagot ni Alex. Ako. At ako ang mag-aayos nito. At paano mo naman gagawin iyon? Sa pagsasabi ng katotohanan. Huwag mo akong patawanin, Alejandro. Sa mundong ito, ang katotohanan ay para sa mga talunan. Ginagawa ko ito para sa iyo, dagdag pa ng kanyang ina, ang boses ay nagiging desperado. Para protektahan ka. Ang pamilya natin. Ang mga salitang iyon, ginagawa ko ito para sa iyo, ay parang isang susi na nagbukas ng isang madilim at nakakandadong silid sa kanyang alaala. Biglang bumalik sa kanya ang isang imahe mula sa nakaraan, 5 taon na ang nakalipas. Nasa loob siya ng lumang opisina ng kanyang ama. Siya ay isang batang idealistiko pa lamang, nag-aaral ng abogasya, puno ng pangarap para sa sarili at para kay Sol. Pumasok ang kanyang ina, ang mukha ay matigas, katulad ng ngayon. Kailangan mong hiwalayan ang babaeng iyon, sabi nito sa kanya, walang paligoy-ligoy. Ano? Ma, mahal ko si Sol, sagot niya, naguguluhan. Ang pag-ibig ay hindi nagpapakain, Alejandro. Ang pamilya niya, may maliit silang negosyo, hindi ba? Isang catering service. Napakadaling sirain yan. Isang tawag lang sa health department, isang reklamo tungkol sa food poisoning na hindi naman totoo at tapos na sila. Walang-wala sila. Hindi makapaniwala si Alex sa kanyang narinig. Hindi ninyo iyan magagawa. Magagawa ko. At gagawin ko, sabi ng kanyang ina, ang mga mata ay malamig. Malaki ang pangarap ko para sa iyo. Maging isang gobernador. Maging isang senador. Balang araw, maging presidente. At ang isang babaeng walang pangalan, walang yaman, ay magiging isang pabigat lamang sa iyo. Ginagawa ko ito para sa iyo, anak. Para sa kinabukasan mo. Sa araw na iyon, natakot si Alex. Natakot siya para kay Sol at sa pamilya nito. At dahil sa takot, sumunod siya. Nakipaghiwalay siya kay Sol, nagbigay ng isang mababaw na dahilan na pinili niya ang kanyang karera. Dinurog niya ang puso nito para't protektahan ito. At sa proseso, dinurog niya rin ang sarili niya. Ang alaala ay kasing linaw ng kristal. At kasabay nito ang isang nakakayanig na pagkaunawa. Ang demonyong kinatatakutan niya kay Sandoval, ang demonyong gumagamit ng kapangyarihan para manira ng buhay, ay matagal nang nakatira sa sarili niyang pamamahay. Ang pagiging mapagkontrol, ang paniniwalang alam niya kung ano ang mas makabubuti, ang paggamit ng kapangyarihan para makuha ang gusto, lahat ng iyon ay hindi niya sarili. Iyon ay mga katangiang minana niya, natutunan niya mula sa babaeng nasa harap niya ngayon. Naging siya ang kanyang ina. At sa pagiging katulad niya, nasaktan niya si Sol sa pangalawang pagkakataon.
Napatingin si Alex sa kanyang refleksyon sa madilim na D-screen. Nakita niya ang isang lalaking pagod, talunan, at kamukha ng isang taong kinasusuklaman niya. Ang gobernador. Ang makapangyarihang lalaki. Isang kasinungalingan. Sa ilalim ng lahat ng iyon, siya pa rin ang duwag na binatang nagpatalo sa takot 5 taon na ang nakalipas. Isang matinding galit ang pumuno sa kanya, galit sa kanyang ina, ngunit higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. At sa galit na iyon, may isang bagay na nabuo.